Ang kwentong aking ibabahagi ay hindi pangkaraniwan at ito ay dulot ng kilabot at lagim sa buhay ng karamihan. Ako si Riza, isang dalagita mula dito sa Occidental Mindoro. Hindi ko na ipapaalam kung saang banda dito bilang proteksyon na rin sa aking pagkatao at sa aking kaibigan. Taong 2017, buwan ng Mayo. Ang buwan na ito ay buwan ng bakasyon. Kaya naman, kadalasan ay imbis na umuwi ako sa aming nayon, mas iniigi ko na lang na magstay sa syudad upang makapagtrabaho at makapaghanap ng mapagkakakitaan bilang pangtustos din sa aking pag-aaral sa susunod na pasukan. Pumayag din ang may-ari ng boarding house na magstay muna ako doon kahit buwan ng bakasyon. Oh, Riza, magstay ka lang dito sa boarding house kung hindi ka naman nagbabalak umuwi sa inyo. Maraming salamat po, Mang Lucio. Hayaan niyo po, magbabayad po ako ngayong buwan bilang advance sa buong taon. Naku, Riza, wag mo na isipin yun. Matagal ka naman dito nagbo-boarding. Kaya napag-isip-isip ko na huwag ka na singilin. Bigkas ni Mang Lucio sa akin habang ito ay nakangiti. Pero bigla na lang ako kinutuban dahil kakaiba ang postura nito na parang may gusto at nais. Okay lang po, Mang Lucio. Huwag na po kayong mag-alala. Magbabayad pa rin po ako. Bigkas ko kay Manong Lucio. Maya-maya pa, muli itong nagsalita. Nga pala. Asan si Alice? Umuwi ba o dito din magstay? Patanong ni Manong Lucio. Sa di ano-ano, lumapit naman si Alice paparoon sa lugar kung saan naroroon kami ni Manong Lucio. Opo, Manong Lucio. Hindi po ako Alice. Bigkas ni Alice habang ito ay nakatitig sa matanda na parang may bumabalot na kakaiba. Si Alice pala ay ang aking kabatchmate o kaklase sa universidad na aming pinag-aaralan. Si Alice ay tahimik lamang at hindi nagbabahagi ng mga kanyang karanasan o patungkol sa kanya. Or in short, hindi siya pala kaibigan. Ako lang siguro ang tanging naging kadikit niya o nakakausap niya sa aming eskwelahan o kahit sa boarding house. Ganun ba? Sige. Mas mabuti yan. Para naman makapaghanap ka rin ng mapapasukan. Katulad ni Riza. Nga pala, pumaroon ka sa bahay ko mamaya at may pag-uusapan tayo. Tugon ni Manong Lucio habang ito ay nakangiti na nakakakilabot sa kay Alice. Maya-maya pa, hinawakan ang kamay ko ng matanda. Dali-dali naman itong tinabig na makita ito ni Alice. Manong Lucio, mukhang may gagawin ka pa. Mas mabuti pa umalis na po kayo at baka gabihin pa po kayo. Bigkas ni Alice habang patuloy ito ng titig ng masama sa kay Manong Lucio. Sa labis na pagtataka ko sa mga nangyayari, natulala lamang ako sa puntong ito.
Makalipas ang ilang oras, saktong alas 7:34 ng gabi, pumaroon si Alice sa aking kwarto. Riza, kumain ka na ba? O ito o pagkain? Salamat Alice. Ikaw baka di ka pa kumain. Sabay na tayo. Bigkas ko habang nakangiti ako sa aking kaibigang si Alice. Ngumiti naman ito at nagsalita. Okay lang. Busog na ako, makita lang kitang busog. Nakangiti nitong bigkas sa akin. Maya-maya pa, biglang sumulpot si Manong Lucio. Riza, tara. May ibibigay ako sa iyo. Sumama ka sa akin sa kwarto. Bigkas ni Manong Lucio na may halong pag-iimbita. Dahil sa pagtataka ko ng mga panahong ito, napatingin ako sa aking kaibigang si Alice. Sininyasan naman ako nito na huwag sumama. Ngunit magsasalita na sana ako ng mga puntong ito. Pero bigla akong hinila ni Manong Lucio. Tara! Tara na, Riza. Sumama ka na. Tiyak magugustuhan mo ang ibibigay ko. Napapikit na lang ako ng puntong iyon. Maya-maya pa, biglang sumigaw si Alice. Manong, tigilan mo na si Riza. Hindi pa ako makain yan. Ako na lang ang sasama. Huwag na siya. Bigkas ni Alice. Muli akong natigilan ng mga oras na iyon. Ngumiti naman si Manong Lucio at sinabing, Buti naman at hindi ka na nagmamatigas. May ibibigay lang naman ako sa inyo. Pagdadamutan niyo pa ako. Piluso pong tugon ni Manong Lucio. Natigilan pa rin ako ng oras na iyon at nakatitig lamang sa mga nangyayari. Nakita ko na lamang sina Manong Lucio at si Alice na pababa sa hagdan, paparoon sa kwarto ni Manong Lucio. Makalipas ang ilang segundo, nakita kong lumabas at tumatakbo si Alice paparoon sa sagingan sa likod ng boarding house. Sinundan naman ito ni Manong Lucio. Dahil sa kuryosidad ko, dahan-dahan ko silang sinundan. Nang makarating na ako sa likod ng bahay, malapit sa puno ng saging, napansin kong nag-iisa lang doon si Manong Lucio, na tila ay hinahanap si Alice sa gitna ng kadiliman. Asan ka na, Alice? Asan ka na? Sabi ko sa iyo, magugustuhan mo ang regalo ko. At tiyak, hahanap-hanapin mo ang sarap ng ibibigay ko sa iyo. Bigkas ng matanda habang ito ay palingalinga. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig na matinis na pagaspas kung saan naroroon kami. Tumigil naman ang matanda. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang may mabilis na nilalang ang pumunit sa braso ng matanda. Kitang-kita ko ang pagsirit ng dugo nito. Kasabay pa doon ang sunod-sunod na pagdaan ng nilalang mula sa himpapawid. At unti-unti ding nababawasan ang katawan ng matanda. Hanggang sa ang maiwan na lang ay ang kanyang kalahating katawan. Gulat na gulat ako sa aking mga nakita, pero nakarinig ako ng kakaibang huni mula sa tumpukan ng puno ng saging. Agad ko naman itong pinuntahan, at nang makita ko kung ano ito, dali-daling naglakihan ang mga mata ko. Ang
lumalantak sa mga pira-pirasong katawan ni Manong Lucio ay ang nag-iisang kaibigan ko, si Alice. Si Alice na kalahati at sarap na sarap sa kanyang nilalantakan. Agad naman ako nawala ng malay ng mga puntong iyon. Pero makalipas ang ilang oras, nagising na lamang ako sa aking higaan. Iniisip ko na baka ang lahat ng pangyayari ay pawang panaginip lamang. Ngunit nung makita ko ang damit ko na punong-puno ng dugo at may isang sulat malapit sa aking hinigaan, natiyak ko na ang lahat ay totoo at nangyari. Wala na si Alice. Wala na din ang ibang piraso ng katawan ni Manong Lucio. Ayon din sa sulat, si Alice ang nag-iwan ng liham na ito at nagsasabing itago ko o ilihim ko raw ang kanyang katauhan. Nagpasalamat naman ito dahil naging mabait ako sa kanya at naging magkaibigan kami. Dahil sa pangyayaring iyon, napagtanto ko na hindi lahat ng mga kakaiba dito sa mundong ito ay masama. May karamihan din na hindi natin napapansin, ngunit bukal ang pusong tumulong at magprotekta sa kanilang kaibigan.